Bali, nung February 28, nasaksihan po talaga namin yung mga pinakawalang missile at mga drone ng Iran. Araw-araw ang pakawala ng missile tsaka ng drone. Bali, talagang nangangamba kami sa mga nangyayari yun. Kasi hindi namin alam kung ano yung mga susunod na araw na mangyayari pa. Ayun, para kaming nabunutan ng tinik. Tsaka kasi nakaiwas kami ron sa kaguluhan sa Sigalot. Mahal namin Presidente, kami po ay lubos na kasama po ng aking buong pamilya. Sa ngayon po, maraming salamat. Una po sa ating Presidente po, kay Bongbong Marcos. At okay naman po yung biyahe namin, mapayapa po kaming sa awa ng Diyos, mapayapa po nakalapag po dito sa ating bansa. Ayos naman, maliwalas ng maliwalas. Narinig ko niya. Kapag nung nagpuputukan pa ron, ibang pag-aalala. Continue pa rin po, mga plano sa buhay. Babalik pa rin para sa mga future ng mga bata. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. Hindi lamang po sa amin, sa lahat ng OFW sa buong mundo na natulungan niya sa pamamagitan nito. At lalo na po sa OWA, sa POLO, sa lahat ng Philippine Embassy sa buong mundo. Maraming salamat. Salamat na marami sa ating sa kanyang matinding pagsisikap na matulungan at maiayos ang mga Pilipino. Ako po ay isang OFW, ay dating OFW na nagtrabaho po sa bansang United Arab noong nakaraang 2021. At para matulungan ko po yung aking pamilya, kaya po ng ibang bansa ako. Pero sa kasamang palad po, hindi po ako sinuwerte at nagkaroon po ako doon ng anak. Ngayon po, na 2026, makakasama ko na po yung anak ko na 2 years ko pong naiwan po siya sa home care doon po sa Dubai. Kahit naging mapait po yung story ko doon, naging masaya pa kasi at least marami pong tumulong sa akin na nagmalasakit po para makasama ko po yung anak ko. Sobrang saya po. Aalagaan ko po siya. Ipaparamdam ko po sa kanya na yung sa loob ng 2 years na hindi ko siya kasama, yung parang ipaparamdam ko ulit sa kanya na matagal ko po siyang inintay. Nais ko pong magpasalamat sa mga tumulong sa akin, kay Pangulong Bongbong Marcos, sa OWA, sa DMW, sa at mga ng gobyerno po. Dahil sa tulong po nila, makakasama ko na po yung anak ko. Sa OWA naman po, ang mga post-repatriation services po namin, nandito po kami sa mga OFW na nangangailangan ng hatid or para makauwi sila sa Visayas or sa Mindanao. Ang OWA po ay naghanda ng pwede po namin silang i-hotel at sasagutin po ng OWA ang kanilang transportation pauwi. Aside from that, ang sabi po ni Sec Hans, yung mga financial assistance, yung integration po ay nakaabang na rin po. So once na settled in na po sila, kung gusto na po nilang i-avail, pumunta lang po sila sa Regional Welfare Office namin para sila po ay lumapit kung ano na kailangan nilang integration support, livelihood, assistance, skills up training, pwede po lahat yun. Kami po ay nandito lang po para sa kung may tutulong namin. Ayon sa tagubilin ng ating Pangulo na isaayos ang kaligtasan, ang ligtas na pagpapauwi ng ating mga OFW sa gitna ng hidwaan sa Middle East, ay 2,600 na ang nakauwi. Around 1,609 are OFWs and their dependents would be 691. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome home po sa inyong lahat. Sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., nagagalak po kaming makita kayong lahat, isa-isa kayo. Nagagalak kami, tuwa kami, nakarating po kayo, nakauwi kayo sa ating mahal na bayan ng Pilipinas. And this is the 6th chartered flight, and this one is out of UAE. It will still be a busy Holy Week for our repatriation teams. Meron tayong inaasahan mula sa Bahrain, malaking bulto, at a 7th charter flight na napipinto. Dahil sa direktiba
at suporta ng ating mahal na Pangulo. Talagang tagubilin ng ating Pangulo since day one, pangalagaan, hindi lamang mga OFWs, at pati na rin ang kanilang mga pamilya. Sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po.